Magandang araw po sa inyong lahat. So sa araw nito sa ating mentoring, pinamagatan po siyang Feel Your Bucket. Part of our being as a human, meron po tayong apat na lalagyan na dapat nilalagyan po natin ng mga bagay na positibo, mga bagay na magaganda upang maging malusog po tayo. There are 4 buckets na dapat nating lagyan ng laman. Una po yung mental, emotional, physical, and spiritual bucket po natin. So, sabi nga ng katagang lagi natin naririnig, we can only give what we have. We can only give what we have. So, we have to fill in this 4 bucket. Symbolically speaking, ito may mga bagay na parte ng ating mga buhay. Bakit importante that we should fill in itong mga bucket na ito? Kasi primarily, it's for our own good, it's for our own survival, and maging epektibo tayo sa pamumuhay po natin bilang tao at bilang mga anak ng Diyos dito sa lupa. So, yung number 1 po, yung mental bucket na kailangan lagyan po natin ng mga bagay-bagay na positibo ang ating mga kaisipan upang maging mayaman po ang pag-isip po natin. Ano po yung mental? Ito po isang kaparaanan kung paano po natin pinoproseso yung mga bagay-bagay sa buhay po natin. Yan ay depende kung ano yung nakalagay sa ating mga mental bucket. Kaya nga, we should feed our brain tamang mga prinsipyo ng buhay. So we should acquire knowledge. We should train our brain, absorb things na makakatulong sa pamumuhay po natin, pag-iisip po natin bilang isang tao para lalo po tayong maging creative. You know, if you are full of knowledge, ng mga bagay-bagay dito sa mundong ito, mas magiging mabilis sa iyo ang paglalagay ng mga reason. You have more reason to say, you have more understanding at mas marami kang option sa iyong pakikipag-usap, pangangatuwiran, or option para mahanap mo yung mga tamang salita as you talk to other or relate to other people. Avoid being one-dimensional thinker. Avoid being one-dimensional thinker. So we have to fill our brain bucket, mental bucket continually. Ito po yung inutos ng Panginoon sa atin sa Joshua 1:8. One of the powerful tools po natin para mabigyan ng tamang laman ng ating mga kaisipan ay ang salita ng Diyos. Sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth. Lagi mong sinasabi, you shall meditate it day and night. Ibig sabihin, araw at gabi, ang salita ng Diyos ay namnamin natin. Kainin natin. I-feed natin yung mind natin. Para sabi ng salita ng Diyos, maging prosperous tayo and successful. Being prosperous and successful, ibig sabihin mo, hindi lang monetary yun, in every aspect of our life. So, the Word of God has all the power to change the way we think, the way we reason, the way we understand things. So, feed your mental bucket. Number 2 is our emotional bucket. So, lagi natin narinig yung intelligent quotient, yung IQ, And it's true, kung pag mataas ang IQ mo, you will do well sa school, But, isa sa mga pinaka-importante po, yung emotional quotient po natin. Kasi, when you have an healthy emotional quotient, magiging balance, magiging mas mabuti ang iyong pakikitungo sa kapwa. Kailangan, una, you know how to manage yourself, or manage your emotion. You are able to control yung feelings mo, impulsiveness mo, behavior mo, na i-manage mo ng mabuting sa kaparaanan yung damdamin mo in a healthy ways, lalong-lalo na kapag may mga conflict. At kailangan magkaroon tayong self-awareness. Ma-recognize natin yung own emotion po natin, kung saan, hanggang saan tayo kumbaga pumapalya or kaya nag-give up, nag-give in or sumasabo. You have to be aware of that para maging healthy yung emotion mo. At magkaroon tayo ng social awareness at the same time. Na ibig sabihin, magkaroon po tayo ng understanding sa emotion ng ibang tao sa pangangailangan po nila. Ma-pick up din natin kung ano yung nagtitrigger sa kanilang galit din. Para maging healthy po tayo sa pakikitungo sa kapwa. And then, kailangan ma-manage natin yung relationship din natin sa ibang tao. Kailangan marunong tayong mag-develop ng relationship. Hindi lang mag-develop, kundi mag-maintain ng good relationship. Makapag-communicate tayo ng tama. Dahil tama yung emotion po natin. So, ang IQ po, or intelligent quotient, it will help us to be successful in life. But having an emotional quotient, you can manage yung stress, and even you can calmly face any difficulties in life. Hindi ka magpapanik. May mga taong matatalino pero ang hina sa problema. That's why you have to feed your emotional quotients. Number 3 is our physical bucket. Ano yung physical bucket po natin? Your body.
itong bahay, ito yung vessel natin ng kaluluwa po natin. Ito yung nagre-represent po sa atin dito sa mundong kinagagalawan po natin. Ito rin po yung ginagamit na instrumento ng Diyos na maging tahanan niya para mapaglingkuran ng kapwa-tao natin, mahal sa buhay, at lalong-lalo na ang ating Diyos. So, you have to feed well your physical body. Ito yung laging sinasabi ni Pastora. Siya po yung maingat sa atin. Ano po? Sa kinakain, sa iniinom. And then sabi niya, lagi sa akin, huwag tayong magtitipid sa ilalagay natin sa ating mga bibig sapagkat tayo rin ang nakikinabang niyan. Totoo po yan. Huwag niyong titipirin kung anong nilalagay niyo sa inyong mga physical bucket. Dahil tayo rin naman ang makikinabang. Kaya ingat-ingat! Diet, exercise. Yan po yung mga kailangan. Isa pong exceptional example po dito ay si Caleb. Remember, si Caleb po ay isa sa mga tauhan po ni Moses, na matapang, sundalos. So, after 45 years, gustong makipaglaban pa rin po ni Caleb. Kaya nilipitan niya si Joshua. Sabi niya sa kanya, nandito ako, 85 years old na ako, I'm still strong today, sabi niya, as in the day of Moses. Send me out. Gusto pa niyang makipaglaban sapagkat ang lakas po daw niya 45 years ago ay nandun pa rin. Anong ibig sabihin po nun? That he really take care of his physical bucket or physical aspect. Ano po, nag-exercise siya, kumain siya ng tamang diet. So we can do the same, kung gugustuhin po natin na maging healthy po tayo hanggang mamatay pa po tayo at para magamit tayo ng Panginoon. So mahalan natin ang katawang ito. Wag natin i-overwork. Last but not the least, yung spiritual bucket po natin. Actually, ang apat na ito has equal importance habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Hindi pwedeng malakas ka emotionally, healthy ka emotionally, pero ang spirituality mo naman ay mababa. Pwede kasing mangyari yun, wala kang laman ang utak mo, o yung katawan mo ay mahina. Hindi ka rin naman pwedeng malakas ang pangangatawan mo, pero wala kang laman, and then spiritually immature ka, hindi rin pwede. So, as we can see, talagang kailangan itong apat na aspeto ng buhay po natin ito, pinifeed po natin ng mabuti. And then, spiritual bucket po natin. Paano po natin ipinifeed ang ating spiritual life? It is always start in our daily engagement with the Lord. Kaya nga, we put so much emphasis dun sa personal na relasyon natin sa Panginoon. Hindi lang kada Sunday, kundi sa araw-araw ng buhay po natin. We pray to God, we talk to God, we meditate His Word, we let Him talk to us. Kasi dun natin finifeed yung ating spiritual life. Amen. At pinifeed din po natin ito kapag pinufulfill po natin yung panawagan ng Panginoon sa ating mga buhay. So that your spiritual bucket will always be full at may maibibigay po tayo sa ating kapwa. Lalong-lalo na nung tinanggap natin si Jesus, in-impart niya sa atin kanyang Espiritu Santo upang maging matagumpay tayo sa buhay natin. So, feed your spiritual buckets so that you can be used by God mightily. So, itong apat na ito, ano yung nilalagay mong laman nito sa buhay mo ngayon? Amen. At pinifeed din po natin ito kapag pinufulfill po natin yung panawagan ng Panginoon sa ating mga buhay. So that your spiritual bucket will always be full at may maibibigay po tayo sa ating kapwa. Lalong-lalo na nung tinanggap natin si Jesus, in-impart niya sa atin kanyang Espiritu Santo upang maging matagumpay tayo sa buhay natin. So, feed your spiritual buckets so that you can be used by God mightily. So, itong apat na ito, ano yung nilalagay mong laman nito sa buhay mo ngayon? So, God bless you all po. Hope you have learned. Fill in your spiritual